Bilisan lang tayo, okay? So, hindi na ako gumawa ng mga extra questions, yung mga ganun, okay? Mabilisan lang tayo, okay? Yan, kasi 50 points tayo. Baka abutin tayo ng siyam-siyam pag ano. Okay, so once again, this is Gurography. It's a free Let Review Hub. Let Review Hub. Yan, so, uh, yeah, indeed, it's a free lit review hub. In a sense na nagpapa-drills ako daily, yan. Tapos may free tayong live every Wednesday, ganyan. Pero nagpapa-enroll pa ako for social science majorship for a very cheap price naman, yan. And ngayon, bigla-biglaan, nagka-avail ng mga flashcards, mga digital flashcards. Gumawa kasi ako ng digital flashcards nung lumabas nung 2025, okay? Prof Ed and Gen Ed. So if you want to avail, it's just 199, okay? So yung digital flashcard na yon, meron na siyang rationalization na siya. Okay? All right. So here we are. Yeah, so Prof Ed tayo. All right. To make number 1 tayo, ilagay niyo yung number ha para hindi tayo ma-RR. Number 1, to make our children become like little scientists. Which of the following methods should we employ more often or often? Yan. So, number one, inquiry, two, problem solving, three, laboratory. Okay, so A, 2 and 3 ba yan? B, 1 and 2, C, 1, 2 and 3, and D, 1 and 3. Yan. To make our children become like little scientists. Hi, Sir Randy. Which of the following methods should we employ more often? Yan. So, inquiry, problem solving, laboratory. Okay. A, 2 and 3, B, 1 and 2, C, 1, 2, 3, and D, 1 and 3. Okay. Okay. 1, 2. Okay, good job. Yes, so let's reveal. Oops, pabaliktad kasi yung aking ano. Yes, of course. So, syempre, little scientist, ibig sabihin, tawag doon, you discover everything, you discover things by yourself, 'di ba? So, how do you discover? Siyempre, mag-inquire ka muna, then isa-solve mo kung ano man yung problem, and then of course, laboratory. That's very sa little scientist experiments, 'di ba? Good job kayo diyan. Okay, number 2, which is the ideal stage of moral development? A, social contract, B, universal ethical principle, C, law and order, and D, good boy and good girl. Ay, malabo ba? Sorry, sorry, sorry. Ay, lumabo, parang relasyon nyo. Okay, sorry, sorry, sorry. Okay, yan. Yan. Okay, so which is the ideal stage of moral development? A, social contract ba yan? B, universal ethical principle. C, law and order. D, good boy, good girl. Yan. Yan, saktan ko muna kayo bago mag-exam para ano, meron kayong galit. Okay, yan. So this is by uh, Kohlberg, 'di ba? Yung yung moral development stages niya. Wala bang single ako. Okay, tingnan nga natin. BBB, ang galing nyo na. Yan. Ay, inspired ka. Sana all. Walang lamangan dito. Dapat lahat sawi. Okay, lagay pa natin yung number ha, guys. Yan. So, of course, the answer is universal ethical principle. Ito yung pinakamataas. Okay, yan. May sumagot ng D. Yung good boy and good girl, nasa ano po yun? Nasa pinakamababa pa yan, yung good boy, good girl. Okay, yan. Ang sabi niya is ideal. Okay, yung pinakamaganda, which is the universal ethical principle. Yan, yung ibig sabihin nun is, ginagawa mo yung isang bagay dahil yun yung alam mong tama. Okay, yan. So, kahit mali ang tingin ng iba, 'di ba? Parang pag-ibig lang, 'di ba? Kahit mali ang sa tingin ng iba, kahit mali pa yung sinabi ng law, okay? Pero sa konsensya mo, okay, ay iyon ang tama, then it is. Okay? You will follow it. Okay. Yung isa pang dito, yes, Prophet po, Prophet. Yung isa pang lumalabas pala dito is ilang percent, okay, yung nakaka-achieve nito. Kasi itong universal ethical principle, hindi daw lahat ng tao nakaka-achieve nito. So, may isa, nung nag-enroll ako, may, yung sa isang RC ko, yung tanong niya is, ilang percent ang nakaka-achieve nito? And the answer is 10%. Okay, yan, 10%.
Number three, you would like to assess students' ability to write a portfolio. Yan. What type of test will determine their ability to organize ideas and think critically? Okay? So, ang tinatanong niya talaga dyan is what type of test will determine their ability to organize ideas and think critically? A, long test. B, essay test. C, formative test. And D, summative test. Okay, so yung mga ganitong tanong, guys, pag yung kasi mapapagod ka talaga dun eh. Mapapagod ka talaga sa actual. Okay? Sa akin na napagod ako. Yan. So, kung parang masyado nang mahaba sa'yo, pwede namang ano eh, tignan mo lang yung pinaka-gist niya yan. Huwag mong tignan yung kwento niya muna, okay? Yan. Kasi makwento yung tanong eh. Yan. So, you would like to assess students' ability to write a portfolio. What type of test will determine their ability to organize ideas and think critically? A, long test. B, essay test. C, formative test. And D, summative test. Okay, so tignan nga natin. Okay, alright. So, tama kayo lahat. Okay, good job. Wala namang, so far, walang nagkamali. Uh, Ay, may isa. Okay, may isa. Okay, so the answer there is essay test, guys. Kasi saan ba dito yung test? Okay, na kailangan mo nang gamitan ng critical, okay? Critical thinking. Okay? So of course that is essay test. Yung formative, summative, long test, okay? Very broad po kasi 'yan, 'di ba? Pwede siyang ano lang, knowledge base lang, 'di ba? Yung gano'n, okay? Yan. Ma'am, ma'am, mag-live ka din sa social studies ngayon. Bukas tayo. Bukas tayo, okay? So, nag-prepare ako ng 250 items, okay? So, perhaps ano ko 'yon, i-free ko lahat 'yon, okay? Pag-isipan ko ba, okay? Kasi binabalance ko din baka magtampo yung mga naka-enroll sa akin, okay? Yan. Pero definitely I will share partial of it, okay? Don't worry. Okay? Six tayo pala, six. Six sa social science, okay? Six kasi ang dami nun eh. Yan, 250 points yung prepare ko. Okay? Yan. Ano yung isang tanong pa? Ilang items? 50 pa tayo. Okay, mabilisan lang tayo dapat. Yung dami kong daldal eh. Okay? Number four, do not cheat. Cheating does not pay. If you do, you cheat yourself. Says the voiceless voice from within you. You're welcome po. In the context of Freud's theory, Freud's theory, which is at work, A, id alone, B, superego alone, C, ego alone, and D, id and ego interaction. Ilagay niyo po yung number, guys. Please, ilagay niyo po yung number. Kasi pag ano, tingnan niyo, at least dumadami na tayo. Kasi so far, wala pa akong visibility restriction. So far. Yan. Maraming salamat po. Okay, may sumagot ng C. Okay, pero madami sa inyo ay B. Okay, alright. Alright, so let's reveal. Yan. So the answer there, guys, is super ego alone. Kasi 'di ba, yung konsensya is super ego. Yan. Okay. Yung ego, yung instinct mo lang po 'yon, yung ego, okay? For example, ano ba 'yon, yung ano ba, pag gutom ka, kakain ka, yung parang gano'n, puro instinct lang yung ginagamit mo. Alright? And then yung ego, yun yung nagmi-mediate na sa id at saka super ego. Okay? So for example, nagalit ka, gusto mong manampal, sabi ng id mo, sampalin ko na to, okay? Pero sabi ng ego mo, uy, hindi yan okay. Yan. Okay? Ang super ego, yun yung konsensya mo mismo. Okay? Yan. Eh di ba sabi niya, do not cheat. Cheating does not pay. If you do, you cheat yourself. So, inaano ka ng konsensya mo yan. Binabagabag ka ng konsensya mo. Okay? Number 5, Teacher F asked one student, Rachel, can you summarize what we have just read? Remember the title of this section of the chapter? This is an example of teacher's effort at A, scaffolding, B, inspiring, C, directing, and D, giving feedback. Yan. So teacher F asked one student, Rachel, can you summarize what we have just read? Remember the title of this section of the chapter. This is an example of A, teacher's effort at A, scaffolding, B, inspiring, C, directing, and D, giving feedback. Okay.
Okay. All right. So the answer here is scaffolding, okay? Pwede naman kasi yung inspiring, directing, pwede naman talaga 'yon, 'di ba? Pero alam natin, okay, na meron tayong term, okay, na mismong pumupunto diyan. And that the answer there is scaffolding. Okay, very good kayo lahat diyan, okay? Yan. Okay, so scaffolding in education is an instructional method where a teacher provides temporary support. Yan, to help students learn new concepts or skills. So, support na rin yun. Yung sabi niya, oh, dito yung ano ha, ganyan. Okay. Yung sumagot, letter D, yung sumagot ng D, giving feedback, hindi pa naman siya nagbibigay ng feedback. Ang nagbibigay ng feedback is parang halimbawa, sabi niya, ito yung tamang sagot, ganyan. Medyo mali ka dito, yung ganon, okay? Yan. So, nagbibigay ka ng feedback, ang ganon. Alright, number 6, sa the pre-operational stage of Piaget's cognitive development theory, the child can see only his point of view and assumes that everyone also has the same view as his. What is this tendency called? A, transductive reasoning, B, animism, C, egocentrism, and D, conservatism. Gagaling nyo na. Okay, at the pre-operational stage of Piaget's cognitive development theory, the child can see only his point of view and assumes that everyone also has the same view as his. What is this tendency called? A, transductive reasoning, B, animism, C, egocentrism, and D, conservatism. Okay, so may naiba ba ang sagot? Okay, very good. Yes, so of course. Yes. Good job. Okay. Ay, ano ba yan? Okay, so of course it's egocentrism, 'di ba? Sarili lang niya yung iniisip niya. Alam, if di nyo pa alam, 'di ba kindergarten teacher ako no noon. Pero I was not an education graduate. So minsan naiinis ako sa mga bata kasi yung nga yung parang ang selfish nila pero nung nag-take na ako ng ano ng education units mas nakakaintindi naiintindihan ko na alam mo yun. So iba pa rin talaga pag yung yun ang inaral mo, 'di ba? Yan. Okay. So ito yung transductive reasoning. Actually first time kong makita to na it belongs to Piaget's cognitive development pala, guys. So sinulat ko diyan. So at least yung animism at saka conservatism common, 'di ba? Pero tong transductive reasoning kasama pala siya. Okay, so ito yung children's way of making sense of the world by linking events that occur together in time, 'di ba? Kahit hindi naman totoo. Okay, so for example, sabi niya, ano, teacher, I took a bath today. Ganyan. Tapos, it rained. Yung parang ganon, di ba? Dahil parehas yung, kumbaga nagkasabay, di ba? Akala niya may connection yung nag-bath siya, tapos nag-rain. Yung mga ganon. Mahilig din talaga yung mga bata sa ganon. Naalala ko yung mga kids ko sa China. So, that is transductive reasoning. Okay. So, animism, alam naman natin, lahat may buhay, di ba? Kahit yung phone niya, lahat. Okay, conservatism, yan, alam na natin, quality is constant lang. Kahit nag-change yung appearance, like linagay mo yung 100 ml sa tall and narrow na glass at saka mataba at short na glass, 'di ba? Alam pa rin niya na parehas yung linagay mong amount of water doon, okay? Yun ang meaning ng conservatism. Ano pa yung ano pa yung random? What do you mean random po? Okay. Yan. Number 7, a person who had painful experiences at the dentist office may become fearful at the mere sight of the dentist office. Which theory can explain this? A, generalization, B, classical conditioning, C, operant conditioning, and D, attribution theory. Okay. Yung child thinking the moon is following him. That's animism. Okay? Kasi di po ba ang ang egocentrism is just all about him. 'Di ba? Yan, yung parang akala niya nagre-revolve yung ano sa kanya, 'di ba? For example, oh, gusto kong kainin yung dating kinain ko kahapon. Yung parang ganon, 'di ba? Parang feeling naman niya alam na alam mo yun. Memorize yan. Okay. All right. Ayan. Ano to? Okay, may CBD. CBD.
choice. Meron bang question na ganyan na wala talaga yung ano, wala talaga yung animism doon? But I agree with you, 'di ba? Meron talaga yung mga ganon. So, depende siguro yung pagka ano niya, pero I agree na kung wala ang ano, pwede na egocentrism yan. Okay, ilagay niyo yung number please. Pwede po yun, kung wala talaga. Okay, so, the answer there is classical conditioning. Of course, di ba? Yan. Buti walang nabudol sa generalization, ano? Kasi we are talking about, yan ay generalization, di ba? Kung binilisan mo yung ano, tapos hindi mo nakita na, hindi mo ininti na theory pala yung hinahanap, din nag-A ka, di ba? Yan. Okay. So, alam na natin operant conditioning, okay? Punishment and rewards lang 'yan. Okay? 'Yan. Yung generalization, yan yung yung idea. Okay niyan na yan. Pero nga ang hinahanap is theory. Okay, attribution theory, 'yan lumalabas din po to kaya inano ko na. Yan. So, ito ay gawa ni Fritz Heider. Okay? Considered siya na father of attribution theory. Okay, yan. Okay, so yan yung ano binibigyan nila ng meaning. Okay, yung mga tao binibigyan nila ng meaning. Okay, nung nangyayari sila. Okay? By ano, by connecting events ba? Parang ganon. Okay, for example, sabi mo ano siguro ano ah pumasa ako kasi nag-wear ako ng red undies. 'Di ba? Yan. So, pwedeng yung attribution mo makes sense or doesn't make sense. Okay? Yan. O siguro, iniwan niya ako kasi alam mo yun, yung parang pampalubag loob, 'di ba? Iniwan niya ako kasi di ako masyadong maganda. Ay, char. Okay, sana all. Alright. Okay, number 8. There is a statement that says no amount of papasa ba kahit walang brief? Okay, so depende yun sa attribution theory mo yan. There is a statement that says, no amount of good instruction will come out without good classroom management. Which of the following best explains this statement? A. Classroom management is important to effect good instruction. B. There must be classroom management for instruction to yield good outcomes or results. C. Classroom management means good instruction. And D. Good instruction is equal to effective classroom management. Yeah, and so there is a statement that says no amount of good instruction will come out without good classroom management. Yeah, and which of the following best explains this statement? A. Classroom management is important to effect good instruction. B. There must be classroom management for instruction to yield good outcomes or results. C. Classroom management means good instruction, and the good instruction is equal to effective classroom management. Okay, BBB, may nag-D. Okay, yung hindi pa naglalagay ng number, please ilagay nyo pa yung number. So far, hindi pa tayo na nare-restrict, kaya happy po ako. Kaya tingnan nyo, kahit pa paano dumadami na yung nanonood. Pag kasi hindi kayo naglalagay ng number, na-spam siya, mare-restrict po siya. Okay? Alright, so the answer there is letter B, guys. Okay, yung sumagot sa good instruction is equal to effective classroom management. Hindi naman. Okay? Ang sinasabi lang niya is kahit ang galing mo, okay, kahit ang galing mo sa instruction, kung hindi naman wala ka namang magandang classroom management, wala din. Yun yung sinasabi niya. Kaya ang sagot niya is dapat meron kang classroom management instruction, okay? Hindi niya sinasabi na good instruction is equal. Hindi, iba pa rin ang good instruction, iba pa rin yung classroom management. Magkaiba po sila. Okay? Kasi 'di ba, meron nga yung mga magaling magturo pero hindi marunong wala silang masyadong alam sa classroom management, 'di ba? Wala silang pakialam, 'di ba? Basta turo lang ng turo. Number 9, teachers should avoid blank in assigning student performance-based ratings. A. Arbitrariness and bias. B. Using rubrics and criteria. C. Giving feedback and comments. D. Multiple assessments and observations. Number 9, teachers should avoid blank in assigning student performance-based ratings. A. Arbitrariness and bias. B. Using rubrics and criteria. C. Giving feedback and comments. And D. Multiple assessments and observation. Okay.
Marami palang nag-aantay sa ano, no, sa Soksay. Okay, so 6 p.m. tayo guys sa mga Soksay Major. Okay. 6 p.m. bukas. Okay, lagay natin yung number ha. Okay, of course, ang galing nyo. So, of course, avoid mo talaga yung arbitrariness and bias. Yun, yung arbitrariness yung parang ano, yung parang or nagdedesisyon ka na dahil gusto mo lang. Alam mo yun, yung wala kang pinagbabasehan. Okay, ito, mataas ang grado niya sa akin kasi wala lang, maganda siya, parang ganon. Okay? Alright. Yes, Prof. Ed po to. Okay, so alam naman natin, pag performance-based, kailangan ng rubrics, di ba? Magbigay ka din ng feedback. Napaka-importante talaga to. Okay? Nung nagde-take ako ng ano ng units ko, ay nako, yung mga ibang professor ko walang feedback. So parang ano, tama ba yung ano, wala man lang, hindi ko man alam kung tama yung yung pinagsagot ko doon. Kaya ako bilang ano ngayon, coach, I always give feedback. Halimbawa, pag sumasagot kayo sa question of the day ko, tinatsaga kong isa-isang naglalagay ng rationalization, rine-replyan ko kasi alam ko napaka-importante yan. And then multiple assessment and observation, yes, of course, kailangan different assessment yan. Okay? Ay, niregaluhan ako dyan, ipasa. Okay, yan. Ano po ako? Commerce po ako. Number 10. The benefit of reading aloud is that children learn A. Learning new vocabulary in meaningful context. B. Teaching children to read silently faster. C. Replacing the need for independent reading. And D. Eliminating the need for phonics instruction. Okay, so the benefit of reading aloud is that children learn blank. A. Learning new vocabulary in meaningful context. B. Teaching children to read silently faster. C. Replacing the need for independent reading. And D. Eliminating the need for phonics instruction. Okay. So, okay. Good job. Walang nagkamali dito. Diyos ko, napaka-obvious na, di ba? Okay. Ito yung sinasabi nila na magpakabait ka lang. Okay. Pero guys, huwag kayong maniwala na sa prof dapat mabait ka. Huwag kayong maniwala na enough na yung dapat alam mo yung ideal. Okay? There are concepts that you have to learn. Okay? Yan. Okay, so the answer there is, of course, tignan muna natin. Okay? In read aloud session, a teacher or parent reads aloud to one or more kids from a book or text. Okay? So ano ba yung bakit ba ginagawa yon? Okay? So hindi lang siya ano, hindi kasi yung iba kasi yung intindi nila sa reading aloud is para naririnig lang ng ano ng bata, 'di ba? Para sa pronunciation, ganyan-ganyan lang. Pero marami pala 'yan, okay? Turuan mo sila ng ano ng vocabulary, grammar, yung mga ganon, okay? Yan. Okay, so that is why ang answer niyan ay learning new vocabulary in meaningful context. Okay, yan yung how do you call that? Yung superficial pa lang, okay? Superficial pa lang pero included na siya sa ano sa purpose ng read aloud, okay? Yan. Correct, sabi ni Emmanuel. Okay? Basta matapos natin yung 50 points market, okay? Follow na kayo guys and share the live. Oh, thank you. Ay, mali ka. Oh, ano ba sinagot mo? Ano ba sinagot mo doon? Yan. Okay. Ma-share ko lang. Nung ano kasi, ano naman, okay naman kami. Pero tignan nyo talaga yung ano, yung difference nung nag-review. Ano. So, nung after kasi nung prophet namin, nag-usap-usap kami, tatlo kami. Yan. Eh, katabi ko yung ano, beshi-beshi ko. Tapos may isang ano, katabi namin. Okay. Baka marinig niya to. Okay. Pero i-share ko lang. So, nagtatanungan kami, ano yung sagot mo, ganyan, ganyan. Hindi pala siya masyadong nag-review. Eh, kami, batak kami sa review. Yun. Tapos, ano, hindi niya alam yung Pavlov, pero he passed ha. Ganyan, pero hindi niya alam yung Pavlov. Sabi niya, ba't ganun yung sagot niyo? So, parang kami, nagulat kami kasi parang, hindi pa niya alam yung Pavlov, parang ganun. Hindi pala siya nag-review. Kumbaga yung review niya ba is panood-nood lang, pag-feel niya, yung mga ganun. So, yun yung isang example, classic example na hindi pwedeng ano lang, ideal lang, mabait ka lang. Hindi. Kasi imagine mo, Pavlov, hindi pa alam, di ba? Yan. ID yung sagot niya.
eliminating the need for phonics instruction. Ay, napaka-importante po yung phonics instruction. Yan, napaka-importante po yun. Number 11, Teacher B is a teacher of English as a second language. She uses vocabulary cards, fill-in-the-blank sentences, dictation, and writing exercises in teaching a lesson about grocery shopping. Based on this information, which of the following is a valid conclusion? Yeah. A, the teacher is reinforcing learning by giving the same information in a variety of methods. B, the teacher is applying Bloom's hierarchy of cognitive learning. C, the teacher wants to do less talk. D, the teacher is emphasizing listening and speaking skills. Yan. Marami kasi yung parang, kasi nung nagre-review ako, sabi ng mga friends ko, ba't ka magre-review? Ano yan? Hindi mo na kailangang mag-review, papasa ka. Mga nag-take din ng, mga teachers din sila by profession. Pero I didn't tell them na gusto kong mag-top. Yun. Hindi ko sinabi na, kasi gusto kong mag-top. Ganun. So, kaya alam ko talaga na maraming ganong mindset na hindi mo na kailangan mag-review, papasa ka. Papasa ka, 'di ba? Pero isasangkalan mo ba yung ganun, 'di ba? Tsaka depende kung ano yung gusto mo, 'di ba? Kung gusto mo lang pumasa, 'di bahala ka, 'di ba? Pero if you can do better naman, 'di ba? Yan. Baka pagsisihan mo, konti na lang pala kung nag-review ka, nag-top ka. Oh. Alright? So, the answer there is of course, yan. The teacher is reinforcing learning by giving the same information in a variety of methods. Kasi nga, di ba, iba-iba tayo ng intelligence. Okay? So, you are respecting, okay, all kinds of multiple intelligences. So, pag tingnan mo, gumamit ka ng vocabulary cards, gumamit ka ng fill in the blanks, may dictation, kasi 'di ba mga audio learners, 'di ba? Writing exercise, okay? May mga verbal o audio, yung mga ganon, okay? So may respeto ka sa mga different kinds of multiple intelligences. Number 12, what is the primary fundamental question in curriculum evaluation? Okay, A, what educational experience can be provided that are likely to attain these purposes? B, what educational purposes should the school seek to attain? C, how can these educational experiences be effectively organized? And D, how can we determine whether these purposes are attained or not? Okay. What is the primary fundamental question in curriculum evaluation? Ilagay po natin yung number, guys. Number. Yan. Yan. So, ang hinahanap dyan ay curriculum evaluation. Okay? Hindi curriculum development or curriculum design. Okay? So, magkaiba po yon. Okay? So, pag curriculum design, iba yung sagot dyan. Kung curriculum evaluation, iba din yung sagot. Yan. Okay? So, may sumagot din na. Okay. Lagay natin yung number, ha? Okay, yes. So, the answer there is letter D. Okay. So, ano nga ba muna yung curriculum evaluation? Ginagawa ba yon before ng instruction or after? Sige. Sige po, lagay nyo po, before po ba or after yung curriculum evaluation? Yes, it is after na. Okay, and that is why the answer there is D. Okay, so how can we determine whether these purposes are attained or not? Okay, paano natin malalaman kung yung objectives ay na-attain? Okay, so ang sumagot sa letter A, what educational experiences can be provided that are likely to attain this purposes? Okay, kasama na rin po yan sa curriculum design. Okay, at saka, kasi lagi ding lumalabas. Pag curriculum design naman, okay, ang fundamental question naman doon is yung mga learning objectives. Okay, we always go back to the learning objectives. Yan. Number 13, the Philippine Constitution directs the teaching of religion in public schools on the following conditions, except for A, option is expressed in writing, B, without cost to the government, C, with cost shouldered by the parents or guardians, and D, given only at the option of parents or guardians. Okay, so number 13, the Philippine Constitution directs the teaching of religion in public schools on the following conditions, except, sabi niya, except A, option is
is expressed in writing. B, without cost to the government. C, with cost shouldered by the parents or guardians. D, given only at the option of parents or guardians. Lagay niyo yung number, guys, yung mga bago. Ha? Yeah, a little bit. Yeah. No. Oh. Yan. Okay. Guys, ano ha? Ah, hindi porke may una, halimbawa may sumagot ng D, okay? Kung feel nyo naman na hindi yung sagot, okay lang naman. Kung alam nyo yon, yung hindi nyo kailangang, dahil ito yung nakakarami ng sagot, ito yung ano, ito na yung sagot, okay? Huwag kayong mahiya. Halimbawa man, nagkamali ka kasi kakaiba yung sagot mo, okay lang, di ba? At least sinunod mo yung ano, yung gusto mo. Okay. Yan. Okay, so very good. Yes, except po kasi. Okay, very good. Yeah, so sabi niya, with cost shouldered by the parents or guardians. Tingnan nyo guys, buti ulit-ulit ko, except, tapos hindi nyo pa rin, hindi nyo pa rin nagagets. Okay? Meron bang magsasabi sa actual exam na, oh, except, guys, except. Wala, okay? So, pag nakita nyo yung except, not, mga ganun, bilugan nyo na agad, ha? Yan, bilugan nyo na agad. Okay. Yan, so sa Article 14, Section 3, sabi niya, at the option expressed in writing by the parents or guardians, religions shall be allowed to be taught to their children or wards in public elementary and high schools within the regular class hours. Lumalabas din po to ha, yan. Dapat within the regular uh, class hours. Lumalabas din po yung dapat yung instructors ay designated or approved by the religious authorities of the religion. Okay, and then lumalabas ito yung without additional cost to the government. Okay, so hindi man nakalagay diyan na without cost ng parents, hindi man explicitly, okay, but implicitly, hindi rin nakalagay diyan. So, mali yung letter C kasi A, B, and D, it's explicitly mentioned na doon sa article. Okay? Nagkaka-join. Yan. Okay. So, except yan. Bilugan nyo. Kasi, hindi, totoo talaga. Akala ko dati, ano lang, arte-arte lang ng mga coaches dati yung sinasabi. Bilugan nyo, ganyan-ganyan. Baka makakalimutan nyo talaga. Kahit, promise. Okay. So, bilugan nyo na agad. Okay. Number 14. What does grading on a curve mean? A, students' grades are based on fixed performance standards. B, students' grades are adjusted based on the overall performance of the class. C, students are graded only through written examinations. And D, students' grade depend solely on attendance and participation. Okay, so what does grading on a curve mean? A, students' grades are based on fixed performance standards. B, students' grades are adjusted based on the overall performance of the class. C, students are graded only through written examinations. And these students' grade depends solely on attendance and participation. Okay, so tignan ko nga. Okay. Hindi ako nagagalit pag tumataas yung boses ko, ha. Ganun talaga ako pag may gusto kong i-emphasize. Okay pa? Yan, okay? Din kasi parang hindi kayo komportable. Alright, very good kayo dyan. Walang lumigwak. Okay, good job! Ay, hindi ako galit. Ganun talaga ako. Alright, so of course, yes. So students' grade are adjusted based on the overall performance of the class. Okay, yan. That is grading on a curve. Okay. Wala nang explanation. Yan na lang talaga. Alright? Okay, so kinda norm reference, okay? Yung kinda, okay? Hindi sila magkaparehas, Yan. Yung norm reference is kino-compare mo, 'di ba? Kasi nga kailangan mo ng ranking, okay? Yung sa ano naman, sa grading on a curve naman is parang kailangan mong i-adjust, okay? So kasi for example, ang exam mo ay 100 items, 'di ba? Pero yung ano, yung yung highest niya is 58. 'Di ba? 58 lang yung highest, 'di bagsak na talaga 'yon, 'di ba? So kailangan gumagamit ka ng grading on a curve, okay? Kailangan mong i-adjust para may papasa. Okay? Yan.
Number 15, which one appropriately describes your lesson if you use the cognitive approach? A, promotes find out for yourself approach. B, lecture dominated. C, rote learning dominated. And D, highly directed teaching. Okay, so which one appropriately describes your lesson if you use the cognitive approach? Okay? Okay, A, promote find out for yourself approach. B, lecture dominated. C, rote learning dominated. And D, highly directed teaching. Okay, so ilagay nyo pa yung number. Mhm. Salamat sa pag-like sa ating ah ano, yan. So habang nakikinig kayo, paki-tap-tap-tap lang ha. All right, of course. So walang nagkamali. Good job. So of course. So A, promotes find out for yourself approach. Okay? So yung cognitive thinking, cognitive approach, hindi lang yung para kang nag-act na yung parang ina-absorb mo lang, okay? Hindi lang 'yon, okay? Memory perception, and then you use it for decision making. Okay, and that is why the answer there is A, promotes find out for yourself approach, kasi nga kailangan pa rin yung naaaral mo for decision making. So hindi ka lang tagatanggap doon. Okay, gagamitin mo din yung information. Okay. Oh, thank you, darling. Yan. Thank you. All right. Kapag may ayan na answer. Pwede. Okay, number 16, he believed that play is the highest expression of human development in childhood, for it alone is the free expression of what is in the child's soul. Okay, so ano niya talaga to? Kinote niya talaga to. A. J.B. Froebel, C. Montessori, and D. Kohlberg. He believed that play is the highest expression of human development in childhood, for it alone is the free expression of what is in the child's soul. A. J.B. Froebel, C. Montessori, and D. Kohlberg. Yan. Oo, binigyan kasi ako ng food ng anak ko. Yan. Yan, binigyan niya kasi ako. Alright. Okay. Ayan, yung sumagot ng... Mhm. Okay. Buti pala, sinulat ko talaga to. Akala ko ano. Okay, so the answer here is, okay, it's Froebel, guys. Froebel, okay. Yan. Ang galing din ni Indizi, ha? Sabi niya, hiha. Okay. All right. Good job din naman yon. Okay? Hindi ko napansin yon, ah. Okay, good job. See, 'di ba? So yun nga yung sinasabi ko, 'di ba? You can get context from everywhere from the question. Okay, yan. Si Montessori kasi, guys, hindi siya nag-ano dun sa play. Ang sinasabi niya is sa environment, 'di ba? Yung controlled environment. Hindi niya reiterate yung hindi niya reiterate yung about play. Okay? Yan. Okay. Ay, nako. Nakakatawa yun, ha? Natawa ako dun, ha? Okay, yan. So, again, ha, si Montessori, it's not about play, okay? It's about, um, uh, reiterate niya yung putting a kid in a natural environment, natural and controlled environment, okay? Number 17, you are convinced, natawa ako doon, you are convinced that whenever a student performs a desired behavior, but that is, that is a good thinking, critical thinking yon, di ba? Sabi niya, oo nga naman, di ba? Kasi pagpipilian mo lang talaga doon si Froebel at saka si Montessori. Si Montessori, babae, Maria. O, di ba? Ang galing. Yan. Parang ganun din yung pinagpilian ko dati si Pavarotti at saka biglang ewan ko kung ba't ko pinag-isipan yung si Pavarotti pa. Tapos nakita ko German. Alam ko Italian si Pavarotti, di ba? So, ganun lang talaga yun. That's very good. Okay, number 17, you are convinced that whenever a student performs a desired behavior, provide reinforcement, and soon the student learns to perform the behavior on her own. On which principle is your conviction based? A. Cognitivism, B. Behaviorism, C. Constructivism, and D. Environmentalism. Yan. Yan, okay. Nakilig daw siya.
'Di ba? Siyempre, that is a kind of ano din, that is a kind of ano, of intelligence, 'di ba? Akalain mo yun naispatan mo yung he. Okay. All right. So yes, of course, it is behaviorism. Very easy 'yan, okay? It's operant conditioning, 'di ba? Kay uh, Skinner. Okay, number 18. To solve moral ambiguity among us Filipinos, we must A. Excuse ourselves whenever we do wrong. B. Blame our government for not doing anything about it. C. Be aware and responsible about the problem. And D. Be comfortable with the present state affairs. Okay. 6 tayo, Ma'am Aram. 6 o'clock. Yan. Gusto ko yung ganon, yung iniispatan nyo yung ano yung pwede nyo maging clue. Okay? Yan. So to solve moral ambiguity among us Filipinos, we must A. Excuse ourselves whenever we do wrong. B. Blame our government for not doing anything about it. C. Be aware and responsible about the problem. And D. Be comfortable with the present state affairs. And tama kayo dyan. Congratulations. The answer there is be aware and responsible about the problems. Okay, so kahit hindi mo naman talaga alam in toto kung ano yung meaning ng moral ambiguity. Okay, alam mo na, ambiguity, ambiguous siya. 'Di ba? Yan, hindi siya, it's very vague. Sabi niya, 'di ba? Tapos dito pumapasok yung ano, yung parang piliin mo yung best, okay? Piliin mo yung mabait, okay? But nevertheless, let's ano ba nga muna yung moral ambiguity. Okay? So, it is lack of certainty about whether something is right or wrong. Okay? And totoo talaga 'yon, okay? Parang sure, tama kaya 'to? Ako may pagkaganon ako eh, yung lalo na pag yung tama bang magalit ako o hindi? 'Di ba? Yung ganon. Okay? So, meron ka talagang mga ganong feelings, okay? And that is why the answer there is be aware and responsible about the problem. Kasi kung alam na alam mo kung ano yung problema, di makakapag-decide ka na, 'di ba? Kung tama ba or mali. Okay. Number 19, which of the following assessment tools would you recommend if one should adhere to constructivist theory of learning? One, constructed response test. Two, performance tests. Three, checklist of a motor screening test. And four, observation test. Okay, so A, 1 and 2, B, 2 and 3, C, 1, 2 and 3, and D, 1, 2, and 4. Okay. So, which of the following assessment tools would you recommend if one should adhere to constructivist theory of learning? Ay, lumalabo. Ay, parang relasyon ulit. Parang relasyon ulit. Okay. Okay. Yan. So, ang sagot? Yan. Ba't malabo? Don't forget to, bait naman ni Manuel. Okay. Oh, thank you for following. Yan. Yan. So, kahit mag-exam na kayo ha. Yan. So, i-ano nyo na lang din yung aking, free naman tayo eh. So, yan. Thank you for following, guys. Okay. Anong sagot nyo dan? Jan. Hala. A, D. A, D. Lagay niyo yung number, guys. So far, wala pa tayong restriction. Yan. Pag may restriction na tayo, 20 na lang ang nakakita sa ating live. Please put the number, guys. Yan. Okay. Alright. So, A and D. Nag-away ang A and D. A and D. Okay. So, hindi isinama yung observation test. Okay. Alright. So, ang sagot niyan ay letter D. Okay. So, intindihin muna natin, syempre, di ba, kailangan muna natin intindihin. Okay. So, ano ba yung constructed response test? Okay. Yan yung nagre-respond ka ng gusto mo, okay? Pero constructed siya, okay? It is or it is called an open response, okay? Yan. So and then you can still apply knowledge doon kahit napaka-constructed yung tanong, okay? Kasi pag-iisipan mo pa rin kung ano yung gusto mo doon, okay? Open nga siya eh, 'di ba? Hindi black and white yung isasagot mo, hindi no and yes lang, hindi yes or no, okay? Yan, or correct or mistake, hindi yon. Okay, it is open. Okay, you can still use your critical thinking. All right. Performance test, syempre, alam na alam nyo na yan. Okay. Observation test. Okay, so tignan natin, dinefine ko siya para maintindihan natin, okay? So, observation test, sabi niya, a candidate watches a video or listens to an audio for a short duration and then has to answer question based on that. Okay? Okay? Okay, so for example,
Ginagawa ko 'to sa ano, ginagawa ko 'to sa kindergarten, sa kids ko. Okay, so for example, pinapakita ko yung ano, yung day and night, yung mga gano'n. And then after that, magtatanong ako doon, "Ano yung nakita niyo doon?" Ganyan, yung simple simple muna, 'di ba, ganyan. Ta's ano ba yung sinabi niya, bakit daw my day? Bakit my night, 'di ba? So it is still a constructivist theory of learning kasi 'di ba ginagamit nila yung ano yung kung ano yung nakita nila prior knowledge nakita nila doon and then gagamitin nila yon, 'di ba? So it is still kasama. Okay? So of course, hindi kasama yung checklist kasi parang pag checklist pwedeng muscle memory lang yung ano mo, 'di ba? Procedural lang yon, okay? Yan. So hindi mo kailangan gamitan ng masyadong cognitive ano, 'di ba? All right. And that is why kasama po ang ating observation test. Okay, yan. Pero okay lang kung nagkamali kayo dito, okay lang kasi 'di ba, baka hindi niyo pa alam yung meaning ng observation test, yung mga gano'n. So it's fine. Alright? Wala na, Di na daw siya top notcher. Okay. Number 20, which order follows the basic rule? Ito na naman. In framing interaction, okay? A, call on a student, pause, ask the question. B, ask the question, call on a student, pause. C, ask the question, pause, call on a student. And D, call on a student, ask the question, pause. Malala ko nung nagre-review ako, lagi na lang tong tanong, laging bumabalik-balik yung tanong na tanong sa mga reviewees kung ano yung sagot daw. Which order follows the basic rule in framing interaction? A, call on a student, pause, ask the question. B, ask the question, call on a student, pause. C, ask the question, pause, call on a student. And D, call on a student, ask the question, pause. Okay, so ang sagot ng iba ay C and A. Okay, maglalaban sa C and A. Alright. Okay, so the answer there is ask the question, pause, call on a student. Okay. Bakit hindi A? Okay? Kasi sabi natin, framing interaction. Okay. So kung nag-call ka na ng student, ibig sabihin, yung student lang yun ang mag-iisip. 'Di ba? Yung parang, okay, alam kong hindi ako sasagot, ba't ko pa pag-iisipan? 'Di ba? Yan. Kaya that is why the answer there is you ask the question first. Okay, and then lahat mag-iisip. Mag-pause ka para may time silang mag-isip. Okay, so the answer here is letter C, ha, guys? Okay, number 21. Faith, hope, and love are values now and forever, whether they will be valued by people or not. Upon what philosophy is this anchored? This is very easy na. A, idealism, B, existentialism, C, realism, and D, pragmatism. Okay. Yan. Okay, so values pa rin siya. Okay, wala akong pakialam. Sabi niya, kung ikaw hindi mo bina-value yon, kung hindi ka naniniwala sa faith, hope, and love, okay, wala akong pakialam. Basta sa akin, I believe in that. Yun ang sinasabi niya. Okay. 21A. Ako pa ba? Ako ba ba? Alright, of course. Okay, so I'm so happy. Wala naman nagkamali. Okay, so it is idealism. Okay. Yan. Yes, faith, hope, and love sa March 15. Yes, okay, ganyan. So, lalabas ako sa March 15. Okay, kape-kape ako sa labas. Mag-aantay ako sa mga messages nyo. Kung ano, kung kinabahan ba kayo. Ganon. Okay? Number 22, after reading and paraphrasing R. Frost, Stopping by the Woods on a Snowy Evening, Teacher Maria asked the class to share any insight derived from this poem. On which assumption about the learner is teacher M's act of asking the class to share their insights based? Okay. A, learners are producers of knowledge, not only passive recipients of information. B, learners are meant to interact with one another. C, learners are like empty receptacles waiting to be filled up. Okay, parang tabula rasa to. D, learners have multiple intelligence and varied learning style. Yes, magkakalisensya po tayong lahat. Okay, iba pala yung feeling, 'di ba? Ako dati inisip ko, ano lang ba naman yung ano lisensya? Pero nung kinuha ko yung lisensya, iba pala yung feeling 'yun. Alam mo 'yun? Nakaka-proud din pala. Okay? Kaya I will pray for you guys na lahat tayo makakalisensya, okay? Yes, and of course, yes, very good kayo. Walang nagmali. Very good. So learners are producers of knowledge. Okay? Hindi ka lang tunganga at nagre-receive ka. Okay? Tama naman 'yon, okay?
Yan, kasi sabi niya, sige nga, mag-share nga kayo ng insight nyo. Ganyan. Okay. Alright. Number 23. These are also known as combination classes organized in barrios, barangays where the required number of pupils of the same grade levels has not met the required number to make a separate class. Thus, the teacher apportions class time for instruction to every grade level within class. These are A. Extension classes, B. Heterogeneous classes, C. Multi-grade classes, and D. Homogeneous classes. Okay. Okay, good job kayo dyan. Alright, yeah. So the answer there is multi-grade classes. Okay, yun nga, yung pag walang gaanong teacher o hindi, or walang gaanong estudyante o di pagsama-samahin, 'di ba? Grade 1 to 3 together. Okay, yan. So extension classes, alam na natin 'yan. Ine-extend lang yung class, 'di ba? After class ganyan, pwede kang mag-tutor, ganyan. Heterogeneous classes, lumalabas din to, guys. Okay? So, heterogeneous classes, 'di ba? Iba-iba yung nila, ability nila, 'di ba? They are different in different aspects. Pwedeng ability, pwedeng what? Ages, mga ganon, okay? All right, homogeneous classes, okay, the same, okay? They have similarities, okay? Pwedeng pareha silang magagaling sa math, mga ganon. Number 24, which is not among the major targets of the child-friendly school system, okay, or CFSS. A, school children are friendly. B, all children 6 to 12 years old are enrolled in elementary schools. C, all children complete their elementary education within 6 years. And D, all grade 6 students pass the division, regional, and national test. Number 24, which is not among the major targets of the child-friendly school system, or the CFSS. A, all school children are friendly. B, all children 6 to 12 years old are enrolled in elementary school. C, all children complete their elementary education within 6 years. And D, all grade 6 students pass the division, regional, and national test. Okay. Child-friendly. Sabi niya. Child-friendly. Oh, wag po kayong mag-spam, guys. Ilagay niyo pa yung number and then sumagot lang pa kayo once lang. Once lang po kayong sumagot, okay? Para hindi tayo Please put the number and then wag po kayong mag-spam. Nakikita ko naman eh. Yan, nakatingin pa ako sa It's okay, it's okay. Nakatingin pa ako sa phone ko. So, kahit yung may visibility problem, nakikita ko, ha? Ayan, alright. So, ano ba, halimbawa pag sabihin mong user-friendly, yan. Pag user-friend, ang nakalagay doon is, which is not, ha? Not. Not. Hindi nyo nakita yung not, guys. Okay, so the answer there is, all school children are friendly. Okay? Hindi ibig sabihin na child-friendly hindi ibig sabihin na child-friendly kailangan friendly sila lahat. Okay, yan. Yan. Yes, pag user-friendly, mabait or okay sa mga users, 'di ba? Ganoon. So parang yun din yung child-friendly, hindi niya sinasabi na kailangan friendly lahat yung mga tao. Ibig sabihin lang, dapat okay or conducive sa mga bata. Okay? And the answer here is letter A. Okay, kasi ang child-friendly, yung tong CFSS is hindi ang sinasabi niya, ang school lang ay hindi lang a place of education, okay? But it is a place for kids kung saan nare-respeto yung rights nila. Okay? Yan. Okay, so yun yung sagot niya. And ito, hinanap ko tong CFSS, may 7 siya na aims, okay? So, ang 7 aims is participation. Dapat nagpa-participate ang bata. Dapat yung health and well-being ng mga bata, security, ay na na-maintain, okay? Yan. Ang enrollment and completion, kasama po siya. Academic achievement, kasama po siya. And kasama din yung kailangan ma-boost yung teachers' moral. Okay, yan. So, hindi lang siya about sa, sa mga bata. Okay, and then yung community support, dapat matap. Okay, and that is why kasama yung letter B. Kasi enrollment, kasama yung enrollment dito. All children complete their elementary education within 6 years. Andito, enrollment and completion.
All grade 6 students pass the division, regional, and national test. Kasama siya sa academic achievement. Okay? Yan. Alright? Anong grade po ba to? What do you mean po grade? This is ano po to? A Prof Ed po for let, ha? Yan. Number 25. Watson applied classical conditioning in his experiments, and the results show that behavior is learned through stimulus-response associations, specifically the development of emotional responses to certain stimuli. This helps in A, interpreting reflexes as emotions, B, understanding fears, phobias, and love, C, connecting observable behavior to stimulus, and D, understanding the role of overt behavior. Okay. Mhm. Ang sabi niya diyan, guys, ilagay niyo yung number. Please, ilagay niyo yung number. Ang sinasabi niya, emotional responses. Yan. So, hanapin niyo diyan yung may emotion. Yan. Hanapin niyo diyan yung may emotion diyan. Saan nabanggit? Sabi niya, i-connect mo yung ano, yung emotional responses sa stimuli. Okay? So wala na po yung C. Kasi sabi niya emotional responses, 'di ba? So wala na yung observable behavior kasi sinasabi na nga emotional responses diyan. Okay. Okay, wala na din yung A, guys, kasi we are talking about emotion to certain stimuli, and never there was never ano na ang reflex natin is yung reflex, alam mo yun, yung automatic na ano, wala naman yun sa emotion, di naman connected yun sa emotion. Yan. Okay, so yes, very good. So, yan. So, wag niyo kalimutan, kay Watson kasi is ang gusto niyang aralin doon is yung sa fears, phobias and love, 'di ba? Sa Little Albert, okay? Pero kahit hindi niyo alam doon, hindi niyo alam yung about sa na ganun yung focus ng study niya. Okay? Doon pa lang sa question na specifically the development of emotional responses to certain stimuli. Okay? So ano nga ba yung mga different emotional responses? Fears, phobias and love. Okay? Number 26, cooperative learning approach, make use of a classroom organization. Ayan, maraming nagkakamali dito dati na nag-review ako. Where student work in teams to help each other learn. What mode of grouping can facilitate the skill and values desired? A, large group. B, homogeneous. C, heterogeneous. D, wear multicolored dress to catch the students' attention. Mhm. Sabi niya, cooperative learning approach to make use of a classroom organization where students work in teams to help each other learn. Sabi niya, magtutulungan sila. Okay. All right. Okay. Alright. So, intindi ko yung sumagot ng large group. Okay? Pero yung kasing large group kasi parang very broad, di ba? Large group can be homogeneous or heterogeneous. Okay? Mas hinahanap natin yung heterogeneous dyan. Kasi, sabi niya, to help each other learn. So, kung pinagsama mo yung mahina sa math, sa magaling sa math, okay, di ba? Pinagsama mo yung linguistically intelligent doon sa kinestically intelligent, then they help each other learn, di ba? And that is why the answer there is letter C. Okay, yes. Cooperation for different learning abilities, yes, di ba? Magtutulungan. Yan. Kasi pag pinagsama mo yung hindi na nga magaling sa math, tas hindi rin magaling sa math, paano sila, ano yun, magtutusukan na lang sila ng mata. Joke. Number 27, what does a table of specifications establish? A, construct validity. B, content-related validity and criterion reference. C, content validity and construct validity. D, content validity and content-related validity. Okay? Mm. Okay lang yan. Okay, so mahilig kasi ako talagang maglagay ng mga kakaibang question kasi alam ko naman marami na kayong pinagre-reviewhan. Yon. So, alam niyo na yung mga gasgas na gasgas. Okay, so ang role ko naman maghanap ng mga bago, okay? Para naman para maano yung critical thinking nyo talaga. Okay?
B, okay. Imaginin niyo kung ano yung table of specifications doon, 'di ba? Yun yung gumagawa kayo ng question, 'di ba? Tapos yun yung saan yung question na nabilong to, saan sa Blooms, 'di ba? Yung mga ganon. Sige nga, imaginin niyo, gumagawa kayo ng question, saan niyo kinukuha yung question? Yes po, yes po. Kaya kaya ako yung mga naka-enroll halimbawa sa akin sa Soksay, hindi ako na ano na, ay dito lang po, sana dito lang kayo naka-enroll. Hindi, mas maganda nga naka-enroll kayo sa marami eh, 'di ba? Kasi hindi ko naman maibibigay lahat ng mga tanong, 'di ba? Na kailangan nyo, 'di ba? So, it is not all about me. It is all about you, okay? Kung saan yung kung saan kayo papasa, 'di ba? True daw, sabi ng anak ko. Okay. All right. And the answer here is letter D, guys. Content validity lang siya and content-related validity. Kasi 'di ba sinabi ko na, 'di ba pag sa TOS is yun yung gumagawa kayo ng question. And saan nyo binibase yung question? Kung ano yung tinuro nyo. And ang tinuro nyo relates to content validity. Okay? And then content-related validity, which is yung yun nga ginagamit natin yung Blooms. Okay. Alright. Hindi po kasama yung construct validity kasi yung construct validity, 'di ba, is kung halimbawa name-measure mo ba dito ay intelligence ba 'yan? Motivation ba 'yan? Hindi naman natin mine-measure doon, 'di ba, sa TOS. Hindi naman natin, for example, ito isasama ko 'to, tinuro ko 'tong ah, tinuro ko si Jose Rizal, 'di ba? Ganyan. Tapos pero ano pala yung i-measure ko dito, yung ano ba niya, understanding ay yung ano ba niya, intelligence ba niya or motivation niya. Hindi naman ganoon, 'di ba? Hindi naman ganoon, guys. Ang TOS lang is kung ano lang yung tinuro mo, yun lang yun. Okay. Okay. Walang nakakuha sa 27. Okay. Actually, this is also very new to me. Okay. Nung nahanap ko to, natuwa ako. Ngayon ko lang din na-encounter. Okay. Yan. Nadali sa content-related validity. Okay, okay. Okay. That is why also, syempre, inano ko na din. Ano ba kasi yung content-related validity? Yun yung, halimbawa, yun sa Blooms nga po. Yon. Yan yung ano niya, yung sa ano niya, yung, anong tawag doon? Ano yung tawag doon? Diyos ko na ako yung sa knowledge, yung mga ganun. Yun ang content-related validity. Yun talaga, no, yung parang pag hindi mo alam yung kung ano yung meaning nun. Kaya mahilig din ako maglagay ng definition, okay, ng mga words na linalagay ko dito, okay, o mga concepts na linalagay ko dito. And then when I also do research, I make sure na alam ko yung ibig sabihin noon, okay? So for example, content related validity, naisip ko na din yun. Ano ba kasi yung content related validity? So research ko din. Okay, yan. Yan. Ano to? Prof Ed. All right. Andun na nakalagay. Oh, laki o Prof Ed dito sa baba ng picture ng ano ko. Video ka. Number 29, a child was punished for cheating in an exam. For sure, the child won't cheat again in short span of time. O, pakabasahin nyo at pakaintindihin. But this does not guarantee that the child won't cheat ever again. Okay, based on Thorndike's law of effect, this shows that A, punishment strengthens a response. B, punishment doesn't remove a response. C, punishment removes a response. And D, punishment weakens a response. Okay. So, alam natin yung Thorndike law of effects. Pero ang hinahanap niya dyan is, this does not guarantee that the child won't cheat ever again. Yan. Hindi yan guarantee, sabi niya. Ang cute niya naman ngayon. Change na ako. Alright. Okay. Inulit ko na, guys. This does not guarantee, sabi niya. Okay. O, ang answer niyan ay punishment doesn't remove a response. Okay? Opo, alam ko po na yung sinasabi ng law and effect lang is yung reinforce will be repeated. Tapos yung punished behavior will be weakened. Okay? Pero ang hinahanap niyan dyan is
but hindi na but it is not a guarantee na hindi siya mag-cheat. Okay? So hindi lang niya sinasabi na magwi-weekend yung respond, okay? Ang sinasabi niya is kahit i-punish mo, hindi niya mare-remove yun totally. Yun ang sinasabi niya. Okay? Yan ang kalaban ko sa exam. Normal naman po yan. Normal naman po yan. May mga chinage din naman po ako. Kasi halimbawa, nung marami kasi akong time sa Prof Ed at saka majorship. Ulit-ulit ko lang na binasa. Tapos may mga chinage ako. Kasi meron ka rin naman talagang parang magkaka-eureka moment ka. Okay, so balikan mo siya. Marami po kayong time sa Prof Ed at saka majorship. Yung sa Gen Ed talaga, talaga kulang na kulang. Pero yun ang pinakamataas ko. Yan, na feeling ko, oh, walang pag-asa tong Gen Ed, parang gano'n. Pero nagtaka ako, yun yung pinaka mataas ko. Ayan, nalito na lang talaga. It's okay, okay, basta intindihin yung question ha. Yan, o at least dito nalito, okay? Hindi sa aktual. Number 30, which violates this brain-based principle of teaching learning. Each child brain is unique and vastly different from one another. A, giving ample opportunity for a pupil to explore even if the class creates noise. B, making a left-handed pupil with his right hand as it is better this way. C, allowing open dialogue among students. And D, employing MI teaching approaches, multiple intelligence. Okay? Yan. Oo, okay lang namang mag-erase sa ako nag-erase naman ako. Pero make sure kasi na na maganda yung pag-erase nyo, okay? Wag yung sobrang diinan, okay? Yan. Okay, so tignan natin ang sagot. Okay, very good kayo lahat dyan. Alright. So, of course, yan. So, it is making a left-handed pupil write with his right hand as it is better this way. Okay? Kasi nga, brain-based principle. Okay? So, ganun siya. Ganun siyang learner eh. Di ba? Ba't mo ipipilit? Okay, di ba? Pero meron akong karanasan dito. Kasi di ba nga, nasabi ko, kindergarten teacher ako. So, ako, hinahayaan ko yung mga bata na pag left-handed sila, hinahayaan ko sila, pero yung Chinese teacher, lagi niya akong sinasabi, hindi Karen, dapat po turuan mo siyang mag-write. So parang gumamit nung write. So inisip ko, ganun ba yun? Yung parang ganun. Pero naisip ko, respect ko din naman yung sinasabi ng Chinese teacher ko kasi iniisip ko na baka yun yung inaral nila sa Montessori kasi I'm not naman hindi ako Montessori certified. Yon. So okay, ganyan. Siguro dahil bata pa siya, di ba, ganun. So hinahayaan ko lang na di pinipilit kong mag-right hand, tapos pag wala yung Chinese teacher, hinahayaan kong mag-left. Yan. Number 31, multiple intelligences can be used to explain children's reading performance. Which group tends to be good readers? Okay, A, linguistically intelligent group, B, spatially intelligent group, C, existentially intelligent group, and D, kinesthetically intelligent group. Okay, so multiple intelligences can be used to explain children's reading performance. Which group tends to be good readers? A, linguistically intelligent group, B, spatially intelligent group, C, existentially intelligent group, and D, kinesthetically intelligent group. Okay. Uy, wala tayong restriction. Yay! Thank you po, Lord. Okay, so ang galing nyo, of course. So, of course, linguistically intelligent group. Of course. Saan dyan, guys, yung yung ma-emote? Saan dyan? BCD. Yung parang sinasabi niya, meron ba talagang God? Yung mga ganun. Yan yung ninth intelligence na isinama. Saan dyan? Lagay niyo pa yung number, ha? Lagay niyo pa yung number. Okay. Yes. Okay, galing. Letter C. Okay? Number 32. Which equation best represents remediation in teaching? Remedial. A, low performance plus additional instruction improve mastery. B, high performance plus acceleration enrichment. C, assessment plus grading ranking. D, lesson and recitation participation. Which equation best represents remediation in teaching? Low performance plus additional instruction
Nagkakaroon ng improved mastery. B, high performance plus acceleration, may enrichment. C, assessment plus grading, may ranking, lesson and recitation, participation. Sabi niya. Okay, good job kayo dyan. Of course, perfect. Okay. Alright, so the answer there is low performance plus additional instruction is improve mastery, of course. Kasi alam natin ang what is remediation, you are providing extra support or instruction to students who are struggling. Okay, yan. So, obvious naman yung letter B, and andyan nakalagay na enrichment, di ba? Enrichment na yon. Assessment plus grading, ranking na talaga yon, di ba? D, participation na talaga yon. Okay. Number 33. To elicit more students' response, Teacher Denver made use of covert responses. Which one did he not do? Okay, A, she had the students write the response privately. B, she showed the correct answers on the overhead after the students have written their responses. C, she had the students write their responses privately, then called each of them. And D, she refrained from judging on the student responses. Okay, yan. Ano daw yung hindi niya ginawa? Yan. Pag alam mo yung ganito na parang, di ba, did not do yung mga ganun, itagalog nyo na lang. Ganon. O kaya sa language, ay sa language nyo ba? Ano ba? Anya dito itahan na kayo naramid. Kasjay. Okay. Okay, so, sige. Ano yung hindi niya, okay, ano ba muna yung covert responses? Okay, yan. Ano nga muna yung covert responses? Sige. Ano yung covert? Ano yung covert? Ano pa yung covert? Pag natapos pa natin yung 50. Yung 50, guys, na. Ano pa ba yung covert? Yan. Nakikita or hindi nakikita yung covert? Lumalabas din po to, ha? Covert and overt. Yan. Covert is hidden or seen. Okay, so not observable. Yan. Okay, so, yan, hindi nakikita. Yan. Okay. So, sabi niya, ano yung dapat hindi, ah, ano yung hindi niya ginawa? Okay. Yan, para ma-maintain yung covert response. Okay, so, letter A, she had the students write the response privately. Okay, so, uh, ginawa ba niya yan o hindi? Ginawa ba niya yan? Yung letter A? Yes, ginawa niya. Okay. She showed the correct answers on the overhead after the students have written their response. Gagawin mo ba yan? Yes, gagawin mo kasi tapos naman na eh, 'di ba? So okay lang na ipakita yung ano, yung sagot nila. Okay, tapos overhead pa, 'di ba? Hindi mo naman nakalagay lang naman sa ano, ganyan. Okay, right. Letter C, she had the students write the responses privately, then called each of them. Okay, so, ba't mo naman gagawin yon? The answer here is letter C. Kasi nga gusto natin covert, di ba? Tapos, pinagsulat mo nga sila privately, tapos inisa-isa mo din lang namang tinanong, di ba? O punta ka dito, basahin mo yung sagot mo. Okay, di wala din. Okay? Etong letter D, ito, yung maraming sumagot dito. She refrained from judging. Lagi to, guys, ha? Yan. She refrained from judging on the student's response. Yes. Okay? Gagawin mo dapat yon. Okay? Pag sa covert. Okay? Kasi parang hahayaan mo silang mag-isip. Okay? Kapag nag-judge ka agad na, ay, mali yan. Ay, wala na yan. Okay? Lalo silang hindi na sila magre-respond sa'yo. Okay? Yan. Isang heart me muna para kay ma'am. Ay, sana all. Okay. Very good. Okay, number 34. Which type of software is best suited for predicting changes in weather patterns or trends in the population of endangered species? A, word processing, B, spreadsheet, C, desktop publishing, and D, database. Okay. Ano ba tong, may nakita na ako na number 8 fan in the fan club. Hindi ko nga alam kung ano tong fan club. Ano ba yun? Ano ba yun? Nakakatuwa.
Di ko kasi masyadong tinitingnan. Alright. O, gasgas na tanong na to ha. Secret. Okay, okay. Hanggang 50 tayo. Sige, bilisan natin. Okay, so the answer there is spreadsheet, guys. Okay, tama na siguro ako. Tumama ka naman kanina pa, Los, dun sa letter C. Okay, tumama ka doon. Ng 33. Okay, spreadsheet. Okay, tignan mo na. Ano nga ba muna yung spreadsheet? A spreadsheet is a computer application for computation, organization, analysis. Okay, yan. So, analysis and storage of data in tabular form. Okay, so hindi ka lang naglalagay doon. Okay, ina-analyze mo din. Okay, and then when you analyze, nakakakita ka rin ng pattern or trends. And that is why the answer there is letter B. Ano ba yung sagot ng iba? Ano ba yung sagot? Ay, letter D, database. Okay. Kasi ang database, guys, dinalagay mo lang yung mga data doon para pag kailangan mo, pwede mo siyang i-access. Pero hindi mo naman usually ginagawan yan ng ng analysis, 'di ba? Mga large data kaya 'yon, 'di ba? Kung ano yung nilalagay mo na data doon. Okay? That is why the answer there is letter ano. Okay? Yan. Number 35. Which of the following is not a guidance role of the classroom teacher? A. Psychological test administration. B. Listener advice. C. Human potential discoverer. And D. Total development facilitator. So, which of the following is not a guidance role of the classroom teacher? Yes, may lalagay ko naman yan. A. Psychological test administration. B. Listener advisor. C. Human potential discoverer. And D. Total development facilitator. Okay. Ala, A, B, C, D. Sabi niya, nut. Ang laki-laki nung nut doon, guys. Ilagay niyo pa yung number, guys. Number. Diyos ko, Lord. Ngayon lang ulit bumalik ng 100 plus. Tapos maano pa tayo. Ma-RR pa tayo. Number, please. Number. Lagay niyo yung number. Okay. So, the answer there is psychological test administrator. Okay? So, okay, sige. Pwede sa, ma'am, pwede naman magbigay ng psychological test or administrator, but we are teachers, guys. We don't have that expertise, okay? Baka psychometrician pa ang gagawa niyan. Okay, yan. So, listener advisor, oo naman, di ba? Guidance role nga eh. Human potential discoverer, oo naman, di ba? We help them, uy, magaling ka dito ha, ganyan. Ba't di mo na lang i-enrich to? Mga ganon. Total development facilitator, letter D. Oo na oo, guys, 'di ba? Holistic, 'di ba? Holistic development, 'yun yung responsibility po natin 'yun. Okay? Number 36, men are built, not born. This quotation by John Watson states that A, the ineffectiveness of training on a person's development. B, the effect of environmental stimulation on a person's development. C, the absence of genetic influence on a person's development. And D, the effect of heredity. Men are built, not born. This quotation by John Watson states the ineffectiveness of training on a person's development, the effect of environmental stimulation on a person's development. C, the absence of genetic influence on a person's development. D, the effect of heredity. Okay, tingnan natin ang mga sagot nyo. Very good kayo dyan. Walang nagkamali. Yay! Okay, good job. Teacher can just observe but should not make any diagnosis. Okay, should not make diagnosis and should not give a test for psychological kasi aanhin mo lang din 'yon, 'di ba? Okay, so yes, the answer there is letter B. Okay. So, oo, talaga sinasabi niya na nabanggit din niya yung heredity, 'di ba? Pero hindi niya sinasabi na walang kinalaman ang heredity. Ang sinasabi lang niya ay na enhance ang tao, okay? Depending sa environment niya. Okay? Yes, sabi ni Palos. Okay, number 37, lecturer Jessica narrates, I observe that when there is an English-speaking foreigner in a class, more often than not, his classmates perceive him to be superior. To which Filipino trait does this point? A, hospitality. B, friendliness. C, colonial mentality. And D, lack of confidence.
Okay, so lecturer Jessica narrates, I observe that when there is an English-speaking foreigner in class, more often than not, his classmates perceive him to be superior, to which Filipino trait thus this point, A, hospitality, B, friendliness, C, colonial mentality, and D, lack of confidence. Okay, guys, so pag may time pa kayo, doon sa aking blue app, sa ating FB, merong nakapin doon ng actual questions. Okay, nung 2025 from March to November. Okay, may nakapin doon. Tingnan niyo yung mga link doon sa videos. Okay, yan. Panoorin nyo. Okay, kung may time pa kayo. Pwede nyo namang bilisan yun. Ano nyo, how do you call that? I-adjust nyo yung speed ng video para mas mabilis. Okay, yan. So, sayang pa ka. Baka may maano pa din. Huwag po kayong mag-spam, huwag po kayong mag-spam. Isang sagot lang, okay lang. Lagyan nyo yung number. Huwag po kayong okay? Yes po, same. Same lang. Okay, marami yon. Marami yon. May linagay ako nung June 2025, meron akong linagay nung September, at saka may linagay ako nung November. Yan, kasi may mga tropa akong nag-exam eh. So, very helpful sila. Okay, so of course, ang answer natin dyan ay letter C. Tignan ko kung may ano. Ay, may nagkamali pa na letter D. Ah, okay, okay, okay. Alright. So, it's okay. So, sumagot sa letter D, tama ka din naman po. Okay? Tama din naman na parang, lack of confidence. Pero ang pinaka-point nun is, perceive him to be superior. Okay, yan. So, that is why it's colonial mentality. Okay? Yun po ang pinaka-core ng colonial mentality. Sabi niya, colonial mentality is the thinking that foreign talents and products are always better and the local ones are of poor or no quality at all. Yan. Okay? Yan. Number 38, which applies to extrinsically motivated learners. Tend to process information superficially. Number 2, tend to be content with meeting minimum requirements. And 3, achieve at high level. A, 1 and 2. B, 2 only. C, 1 and 3. And D, 1 only. Which applies to extrinsically motivated learners. Okay, 1, tend to process information superficially. 2, tend to be content with meeting minimum requirements. 3, achieve at high level. Okay, A, 1 and 2. B, 2 only. C, 1 and 3. And D, 1 only. Okay. Extrinsically. Okay, pag extrinsically motivated ka, yun yung sinasabi niya. Okay? Ano yung mas nangyayari sa'yo? Pag extrinsically motivated ka. This is against pag internally motivated ka. Okay? See? May ANC, ANC. Okay, alright. Guys, ilagay nyo po yung number. Guys, please, ilagay po nyo po yung numbers. Kasi mare-restrict na naman tayo, okay? Alright, so the answer here is 1 and 2 lang, guys. Kasi, di ba pag extrinsically motivate, halimbawa man, di ba? O, halimbawa may jowa ka, hindi mo man mahal, okay, wala lang, gusto mo lang may jowa, okay, for the sake of love. For the sake of may relasyon ka lang, 'di ba? So 'di ba pag ganun parang superficial ka, 'di ba? Hindi ka masyadong nag-e-effort, 'di ba? Yan. So, tingnan mo, pag extrinsically tend to process information superficially, totoo 'yun, 'di ba? Pag yung karelasyon mo lang, okay lang 'yan. Ganyan ganyan lang 'yan. Mag-date tayo, sige, hindi ka na mag-iisip. Diyan na lang, kain na lang tayo ng kwek-kwek diyan, 'di ba? Ganyan. Number 2, tend to be content with meeting minimum requirements. So, eksaktong-eksakto yan pag extrinsically motivated. Buti nga, nagmi-meet ka pa ng minimum requirements, di ba? Yan. Yung achieve at high level, yun na yung pag may intrinsic motivation ka na, di ba? Pag mahal mo yung ginagawa, magmahal mo yung tao, di ba? Yan, ay, mag-effort ako, kailangan high level yung performance. O, di ba? Yan. So, correct. Pag intrinsically masipag. Yan. Opo, mali yung achieve at high level. Okay. I'm not saying, guys, na pag extrinsically motivated ka, ay hindi ka na makaka-achieve ng high level. Okay? Pero iba pa rin pag may feelings. 'Di ba? Yon, iba pa rin yon, 'di ba? Yan. Mas ma-achieve mo pa siguro yung highest level. Okay? Pag intrinsically motivated ka. Okay? Yan, ayoko nang magka-jowa. Okay, yeah. So, wag kang sa minimum 'di ba? Minimum effort lang, wag na. Okay?
Saan po nakapost yung mga link ng videos? Doon sa aking Blue app. Okay? May nakapin po doon. At tapos sa comment section, andun pa lahat yung mga links. Okay? Yay, yay, yay. Parang bata. Number 39. Oh, ginawan ko to ng infographics. Vox populi est supreme lex is a Latin expression that means what? So ano nga ako na ay ginawan ko to ng ng infographics dati. Tapos nakita ko yung question na to. So natutuwa ako pag ganun, yung may sense yung hirap kong gumawa ng ng how do you call that? Infographics. So, Vox Populi est Supreme Lex is a Latin expression that means what? A, the Supreme Being is God. B, no one is above the law. The voice of the people is the supreme law. And D, it is the popular choice. Ilagay po natin yung number. Please, ilagay po natin yung number. Okay? C pala. Nagbago agad ng isip. Alright. So, of course, yes. Tignan nga natin yung ibang sagot kasi. C. C naman lahat. C naman lahat. Oh. Okay, very good. Yes. So, the voice of the people is the supreme law. Okay. Okay, sige, out muna. Sige, it's okay daw. Okay, it's okay. Go, go, go. Alright, yes. Unahin yung mga actual questions. Okay? Yan. Mag-comment na rin kayo dun, ha? Yan. Ang galing mo, ma'am. Yung mga ganon. Okay? Alright, yes. So, the Vox. Yung Vox pa lang, di ba? O baka Vos. I don't know. I don't know how hindi ko na research kung paano pag-pronounce dyan. Okay? So, letter C. Okay? Yung the Supreme Being is God. Pinakalalapit is Jus Sumus. No one is above the law. Nemo es supra leges. Wala naman siguro. Okay? Yes, populi. Okay, yes. Very good. So, hanapin yung mga kahit anong dyan. Alright. Number 40. In their desire to make schools perform, the DepEd then published the ranking of schools in NAT results nationwide. As an effect of this practice, what did schools tend to do? Yan. One taught at the expense of NAT. 2, conducted review classes for NAT at the expense of teaching. 3, practiced the so-called teaching to the test. A, 2, and 3. B, 2 only. C, 1 and 3. And D, 3 only. Okay. Yan. So, in their desire to make schools perform, the DepEd then published the ranking of schools in NAT results nationwide. Oh my God! Pinablish nila yung ranking ng school. So, anong gagawin ng school niyan? Ano yung pwedeng mangyari? Okay, taught at the expense of NAT. 2, conducted review classes for NAT at the expense of teaching. 3, practiced the so-called teaching to the test. Okay. Okay. May may nag-B. Okay, kasi, alright, okay, may nagdihala. ABD, D3 only. Okay, alright, so let's reveal. Alright, so the answer there is 2 and 3, okay? 2 and 3, letter A, okay? So, unahin mo natin yung, ano ba yung practice, the so-called teaching to the test. Ano nga ba yung teaching to the test, okay? Yun yung tinuturo mo lang, okay? Tinuturo mo lang yung, pwedeng magiging lalabas, okay? Or yung content ng lalabas dun sa standard test, okay? So, halimbawa, parang ako, di ba? Halimbawa, ito lang ang aralin natin ngayon. Yung lang, yung lumabas nung 2025, yun lang yun. Hindi na tayo lalabas sa iba. Okay, wag na nating aralin yung ibang concept. Yun yung teaching to the test. Okay? Yan. Ano ba yung ibang sagot dyan? Letter, ba yung iba? Okay. Alright. So, hindi kasama yung taught at the expense of NAT. Baliktad. Okay? Dapat is conducted review classes for NAT at the expense of teaching. Ibig sabihin, mas tinuturo yung NAT. Okay? Nag-focus sila sa NAT. Okay? At the expense ng ibang subjects. Yun yung sinasabi ng number 2. Kasi pag taught at the expense of NAT, ibig sabihin, hindi ka nagfo-focus sa NAT. Hindi nga kasi ang gustong gawin ng mga teachers diyan is gumaling yung mga bata sa NAT, sa standardized test na NAT kasi nga rinarank na nila yung mga schools. Okay? Yan. Yay, talino ko. All right.
Alright, may clue pala sa question na perform. Okay, or intindihin yung question, 'di ba? Yan, kaya hindi totoo yung sinasabi na, basta kung ano yung mabait, kung ano yung ideal, hindi. Kasi ang question niya diyan is medyo negative na nga diyan, 'di ba? Yan, negative na dapat yung sagot mo diyan. Okay? Number 41. A teacher begins the lesson by asking students about their experiences related to that topic before introducing new concepts. Which teaching principle is applied? A, from whole to part, from seen to unseen ba yan? C, from simple to complex, or D, from known to unknown? Yan. So, bago din sa akin to. Ito, yan. So, na-question to. Okay, so a teacher begins the lesson by asking students about their experience related to the topic before introducing new concepts. Which teaching principle is applied? Okay? So from whole to part, B from seen to unseen, C from simple to complex, and D from known to unknown. Sabi ni Indizi, 41 pala, pero wala namang letter. Alright, so C, C, D, 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 hirap naman. Okay lang, at least dito tayo mahirapan man, guys. Okay, tingnan nyo, guys. Sabi niya, by asking students about their experience muna bago nag-introduce ng new concept. Sige nga. Yan. Yan. So, ano yung pag-experience nila? Alam ba nila yon or hindi? Yan. Tapos nag-introduce na ng new concept. Alam ba nila yung new concept or hindi? Okay, so the answer there is letter D. Yes, from known to unknown. Yes, all right. Kayo dyan. Okay, from whole to part, hindi po yan. Okay? Yan. Yes, experience, alam, new, not. Okay, good job. All right, nagkamali din. Sana all. Okay. Alright, so ito yung different maxims of teaching. Okay, yan. So basahin nyo na lang. Pagbalikan nyo to, screenshot nyo. O kaya mag-screenshot nyo na ngayon. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Okay, di ba? Yes, nagkamali din ako, sabi ni Romnick. Ano? Okay, yan. So, basahin nyo na. Hindi ko na kailangan explain kasi napaka madaling intindihin yan. Okay? Yan. Okay, number 42. Which of the following is a correct statement on service contracting scheme? Tama! Nagkamali sa review, wag lang sa actual. That's a good mindset. Okay? Ha, di ka talaga magkamali. Both sagot mo eh. Okay, so which of the following is a correct statement on service contracting scheme? A, it increases access to education. B, it works against quality education. C, it discriminates against private school. And D, it is not cost effective. Okay, yan. Okay. Lagay nyo po yung number. 42C. Okay. Alright. Okay, so the answer there is, okay, so ang answer nun ay, okay. So, sabihin ko muna kung ano ba yung service contracting scheme. Okay, ang example ng service contracting scheme is yung, have you heard of ESC? Yan yung, yung government, pag yung bata ay naka-enroll sa private school, okay, sa middle school, grade 7 to 10, na pag nag-private school siya, is tutulong yung government, okay? They pay almost, I forgot. Basta malaki din yung tulong nila, babayaran ng gobyerno nga part of tuition nila. Kasi nga kulang nga ang space sa public school, okay? Meron din 'yan sa kindergarten. Okay, yan. Meron din yung nung COVID, yung walang gaanong sasakyan, 'di ba? So yung gobyerno binayaran nila yung mga public utilities para yung mga public utilities sila yung kumukuha ng mga estudyante. Okay, voucher system. Yes. Yung voucher system naman sa sa ano yan? Senior high. Senior high. Yung ESC is yung ESC is sa middle school. I am aware of it kasi yung anak ko is hindi siya naka-avail doon sa ESC. Naka-avail lang siya sa voucher nung senior high siya. Okay? Yes.
Hindi pwede yung sabihin mo kasi siya yung may positive statement. Okay? Kailangan mo ding intindihin. Alright? Okay, so that is why the answer there is letter A. Okay, yan. Yan, so public-private partnership. Okay, yan. Number 43. A student obtained an NSAT percentile rank of 80. This indicates that A, he surpassed in performance 80% of our fellow examinees. B, he got a score of 80. C, he surpassed in performance of 20% of our fellow examinees. And letter D, he answered 80 items correctly. Okay. Sana ano no, yung makagawa ako ng ano, hindi nag-iisip ako kung paano yung every time na mag-live ako tapos kung hindi ko lang alam kung paano ko gagawin eh. Kung sino yung highest, 'di ba? Yung may highest score, may ano, may pa-load ano? Yan, pero Diyos ko paano ko naman dami yung sumasagot, 'di ba? Di natapos na tayo after 10 years ano, nagre-record ako. Okay. All right. Of course, this is very easy. No need to explain. So he surpassed in performance 80 of her fellow examinees. Okay. Number 44. Malapit na tayo. Huwag kayong mag-alala. Global students, alam ko pagod na kayo. Okay? So thank you pa rin at andito kayo. Okay? Global students learn with a short burst of energy. Okay, to maintain concentration, they require a frequent reminder that they need to concentrate, be frequent and intermittent breaks, see short and easy reading materials, and the music while studying. Guys, ilagay nyo yung number, yung rows, wag po kayong wag, please don't, spam, okay? You just write one answer. Put the number and then the answer, okay? Wag po kayong mag-spam kasi ma-R po tayo. Okay, global students learn with short burst of energy to maintain concentration. They require, hala, A and B. A, frequent reminder that they need to concentrate. B, frequent and intermittent breaks. C, short and easy reading materials. And D, music while studying. Okay, yung sabi niyang short burst of energy, ibig sabihin, mas nagtra-thrive sila na short pero intense yung pagre-review nila compare sa long tapos continuous. Okay, so doon nyo, okay? Yan. So, short bursts of energy, parang short lang siya, pero talagang, dire-diretso, tsaka intense, mabilisan, ganon. Okay? Comparing sa long, long pero continuous, okay? So the answer there is there should be frequent and intermittent breaks kasi nga short lang siya, short burst of energy lang sila. Ibig sabihin, nalolobat sila ng mabilis din. Okay? Kaya kailangan nila ng frequent and intermittent breaks, okay? Pwede rin naman yung frequent reminder that they need to concentrate, okay? Pero hanggang ano lang 'yan, hanggang salita lang 'yan. Tapos kahit pag-concentratein mo nga sila, hindi nga sila okay sa gano'n. Kasi pwede silang short span yung attention nila, yung gano'n, okay? Number 45. Which one can help student develop the habit of critical thinking? A, asking low-level questions. A willingness to suspend judgment until sufficient evidence is represented. C, asking convergent questions. And D, blind obedience to authority. So which one can help student develop the habit of critical thinking? A, asking low-level questions. B, a willingness to suspend judgment until sufficient evidence is represented. And C, asking convergent questions. And D, blind obedience to authority. Okay. Okay, may nag-C. Okay, but most of you ay letter D. Okay, so ang answer natin dyan ay letter B, guys. Okay, so ang convergent question, okay, ang convergent question is iisa lang okay, so ano pa yung convergent question? Tamang-tama. So ano pa yung convergent question? Iisa lang yung sagot. Okay, for example, sabi ko, sino yung pumatay kay Magellan? Okay, ganyan. Sino yung saan naganap yung Declaration of Independence? Okay, isa lang yung sagot. Okay? Yan, so you cannot develop critical thinking doon kasi isa lang yung sagot eh, 'di ba? Yan. Okay? So letter B, a willingness to suspend judgment until sufficient evidence is represented. Kasi, 'di ba? Wait, magkano siya? Okay? Yan. Kasi 'di ba ang critical thinking is how do you call that? Kailangan mo munang malaman lahat yung facts, okay, para magamit mo, okay, sa decision making mo, okay? So, kaya pag nag-judge ka agad, tas wala pa yung
wala pa yung mga kailangan mong ebidensya na parang ano ba, kumbaga, ano ba yung tawag doon? Naging adelantada ka ba? Paano mo magagamit yung critical thinking mo? Nag-uumpisa pa lang mali ka na. Alright? Okay. Sabi niya, major social studies. Okay, yung mga major ng social studies, magpapaano po ako? From 6 o'clock, 6 p.m. Tomorrow, okay? Magpapahuling bulong po ako for free. Okay? For free. So, ayan. Ay, Sir Efren. Ngayon lang kita nakita. Yan, gets sabi niya. Okay. Alright, number 46. Which is the most reliable tool of seeing the development in your pupil's ability to write? Okay, A, portfolio assessment, B, scoring rubric, C, interview of pupils, or D, self-assessment. Which is the most reliable tool of seeing the development in your pupil's ability to write? A, portfolio assessment, B, scoring rubric, C, interview of pupils, and D, self-assessment. Ay, sorry. Okay. Yan. Ang gusto mong makita kung nag-improve ba yung pagsusulat niya. Okay. Yan, naayos ka na guys, yan. Sa sumagot sa letter D, self-assessment ba yan guys? Gusto mo makita kung gumaling na yung estudyante mo, sabihin mo ba, o tingnan mo kung ano, i-self-assess mo kung magaling ka na. Ganun ba yun guys? Hindi ko inaaway yung mga ano ha, yung mga mali ang sagot. Gusto ko lang i-point out para ba pag-isipan nyo. Okay, yan. So I'm not mocking yung maling sagot, okay? But I want you to think. Okay? Kaya ginaganon ko, okay? Yan. Yes, okay. So portfolio assessment. Yes, particularly developmental portfolio. Oo. Kasi 'di ba yung halimbawa, oh, ginawa niya 'to nung a month ago, ito yung sinulat niya. So, gumawa siya ng portfolio, ilagay niya sa portfolio. Oh, after 2 weeks, ito yung sinulat niya. Oh, so tinitignan mo doon, oo nga, nag-improve na nga yung ano, pagsulat mo. Oh, yung A mo, ganito, medyo straight na to, ganyan, di ba? O marunong kang gumawa ng ano, yung half circle. Okay, yan. So, that is why it is portfolio assessment. Okay, yan. Hindi pwede ang self-assessment ha, guys. Kasi, paano man malalaman ng bata kung tama siya, 'di ba, in the first place, 'di ba? Number 47. A high school graduate was refused admission to a university on the grounds that he failed the admission test. The student insisted that he had the right to be admitted, and the act of the university was a violation of his right to education. Aba, was the student correct? Okay, tama ba yon? A, no, the university may refuse the student in its exercise of academic freedom. B, yes, education is everyone's right. C, yes, especially if he belongs to the indigenous peoples group. And no, if the university is exclusively for girls. Okay, so a high school graduate was refused admission to a university on the grounds that he failed the admission test. The student insisted that he had the right to be admitted, and the act of the university was a violation of his right to education. Was the student correct? A, no, the university may refuse the student in its exercise of academic freedom. B, yes, education is everyone's right. C, yes, especially if he belongs to the indigenous peoples group. And no, if the university exclusively for girls. Tignan nga natin yung mga sagot nyo. Hay, ay, ay! Nako! Nako, ang galing nyo. Okay, very good. Yes, okay. So, tingnan ko to. So, yung academic freedom, andun pala sa ating constitution. Okay, kaya lang, hindi na-define kung ano yung ating, ano, hindi na-define kung ano yung academic freedom. Okay? So may nakita ako dito. Ito yung mga kilala sila. Ito si Monson, Mawis and Ted. Okay? So they cited na lang. Okay? Sabi niya, ang academic freedom, there are four essential freedoms. Okay? Number one, to determine for itself on academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and who may be admitted to study. Okay? So yan yung apat. Okay? Yan. Kinabahan naman kami. Wala, natuwa lang ako. Ang galing nyo. Okay, ang galing nyo. Okay, so napaka-importante talaga na malaman din natin yan. Ano ba yung kasama doon sa academic freedom, di ba? Kasi alam natin, academic freedom, but importante din na malaman natin kasi baka ganito talaga yung pagkatanong, di ba? Yan. Okay. Yes, it's Prof. Ed po. It's Prof. Ed. Yan.
Wala naman, walang lumabas sa SDG sa amin noon. Yan. Hindi naman madaling hindi naman mahirap intindihin yung ano yung SDG. 'Yon. Yung title pa lang niya, alam, maiintindihan mo. Siguro memorize mo kung ano yung pinakauna. Okay, baka yun yung tanong, ano yung nung una, okay? Yan. Okay? Yan. Guys, pala meron akong ano ha. Yan. So maraming bumibili ngayon sa akin nung ano nung how do you call that? Ah, kanina ko pa dapat sinabi. Yung digital flashcards, okay? So, it's 199 lang. Okay, mga actual questions yun ng Prof. Ed at saka Gen Ed. Okay, yan. So, if gusto nyo mag-avail, ano, message me lang. Hindi nyo na kailangan i-memorize yun. Wala naman. Okay. Alright, number 48. Teachers are encouraged to make use of authentic assessment, which goes with it. A. Unrealistic performances. B. Decontextualized drills. C. Real-world application of lesson learned. And D. Answering high multiple choice test items. Okay, so hinahanap natin ay authentic dyan. Okay, so teachers are encouraged to make use of authentic assessment, which goes with it. A. Unrealistic performance. B. Decontextualized drills. C. Real-world application of lessons learned. And D. Answering high multiple choice last test items. Okay, so tignan nga natin. Okay, so yes, this is very easy. Okay, so of course, authentic real world lagi. Okay, authentic real world. Okay, pero intindihin muna natin, ano ba yung decontextualized drills? Okay, so ito yung parang nagbibigay ka ng mga drills na ano na isolated ba? Okay, so for example, sabi niya, ano, find X, blah, 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 blah. 'Di ba yung ganon? I-compare mo dun sa sinabi mong, ah, yung bata, bumili ng ano, ng 10 na ano, na apples, and then nahulog yung apat, ilan na lang yung mga natira. Okay, ganon yung contextualize. Okay, kumbaga, kaya pala sa mga bata, 'di ba? Yan. Ganon yung contextualize. Dapat kahit pa paano nagagamit sa real world, okay, or application sa real world. Okay? Yes, number 49 na tayo. Which one should teacher avoid to produce an environment conducive for learning? Imagine nyo, more than 1 hour, 50 points pa lang. E di how much more bukas? 200 plus yung ating soksay. Which one? Pero okay lang, guys. Okay? Which one should... Pero madali na lang yung soksay. Okay? Kung batak ka talaga sa review, naikot-ikot lang yung mga sagot doon. Which one should teacher avoid to produce an environment conducive for learning? A. Test. B. Sit plan. C. Individual competition. And D. Games. Okay, so ito yung pwede mong sabihin na gamitin mo yung mabait ka na teacher. Okay? Pero hindi lagi. Okay, which one should teacher avoid to produce an environment conducive for learning? A. Test. B. Sit plan. C. Individual competition. And D. Games. Alright. Okay, so ang answer ko niyan ay individual competition. Okay, yan. Pero sa akin talaga, I am for individual competition. Gusto ko yung ganon. Dapat may individual competition din na, para malaman din ng iba. Kasi pag parang inaano mo na para walang masaktan, ganyan, lahat may certificate, kahit naman hindi naman magaling, di paano niya i-improve yung sarili niya, okay? Yan. Okay lang yung individual competition basta healthy. Alright, number 50. Last na to. Teacher Maricar noticed that her students perform better when they work in groups rather than individually. She decides to implement more cooperative learning activities. According to Vygotsky, what is the primary reason? Primary reason group work enhances learning. Feeling ko magti-TV tayo bukas. KA students para mas maganda yung ano, pagkatayo ng ano. A, students can divide tasks and finish faster. B, students learn through social interaction. C, group work reduces the teacher's workload. And D, students prefer working with peers rather than alone. Sabi niya. Okay, so ang hinahanap natin ay si Vygotsky. Okay, alright. So, no-brainer to. The answer is letter B. Okay, pero, sige nga, ano ba yon? Ano ba yung sinasabi niya yon? Ano, laging lumalabas to. Ano ba yung term doon? Yan, yung nag interact sila. Sige nga, lumalabas yun, guys. Gasgas na gasgas. Yan. Ano yung term doon? Yung nagle-learn ang mga tao through social interaction, okay? Yan. Na parang, ano yon? A three-letter word yon, okay? Yan.
Ayan, mali, nagbago pa isip mo. Ba't nagbago pa yung isip mo? Alright. Okay, of course, it is ZPD. Yan. So, yung nalalearn nila together, okay, versus sa nalalearn mo when you are by yourself. Okay, yan, it is ZPD. Okay, congratulations, guys! Okay, so ayan, yan, more knowledgeable other, yun naman yung tutulong sa'yo, okay? Yan. Yan, okay, yung expert. Okay, so maraming maraming salamat guys at hindi for the first time walang visibility restriction. Okay guys, so salamat sa pagsuporta, salamat sa pag-like, salamat sa ano, please follow me yan. Kung may kakilala pa kayong ano, nagre-review for next ano, ano nyo lang ako. Yan ang ating Gurography. Yan, free naman po lahat. Okay? Alright. Yaman Coach,